May sugat yung mukha niya. Hanggang out. Ayun na, kaibigan! Woo! May karana. Kapag ano, hindi walang bagyo, hindi siya maalon. Alright, good morning guys. Afternoon na pala. No, it's still morning, 11:37 pa lang. So ngayong araw ay Tuesday, November 2. Kakatapos lang ng holiday. Actually dapat kagabi ako mag-ride. Kaso sobrang dilim kasi. Tapos wala pa akong mini driving light. So di ko tinuloy kasi kaibi ang tunnel eh. So medyo delikado rin. Pero gusto ko talaga matry din mag night ride doon. Pero siguro next time na lang pag may mini driving light na. So ngayon, gamit ko ngayon si PCX 160 ABS. So cash nakuha to. Ang price niya ngayon, na SRP niya, nakuha namin ng 150. Dati nasa 136 lang ata to. Sobrang laki ng minahal dahil siguro sa inflation din. Diba nagtaasan din yung mga dollar. And Honda Airblade user talaga ako. Ito 124 km pa lang. Sa tatay ko to. So ite-test drive ko siya kasi gagamitin ko siya sa long ride ko. Next week pupunta ako ng Dipaculao, Aurora sa Sand and Stars. Isa solo ride natin yan. Oops, mainit yan. Dito muna tayo. May left turn pala dyan. Please, init na lang. So ngayon dito tayo sa Manila. Ito papunta tayong Quiapo. Dadaan tayo ng Quiapo, then Rojas. So medyo mainit. Tapos naka-gear pa tayo ngayon. Pero okay lang kasi mahangin naman doon. And magpapalit na lang tayo ng damit mamaya if ever mainitan. So ayan, papunta tayong Quiapo. Buti walang traffic. Nadaan tayo sa Rojas eh. Ayan, so masasabi ko sa PCX 160 galing sa Honda Airblade, sobrang comfortable. Kasi kita nyo naman, nababa, na-stretch mo talaga yung paa mo rito, unlike sa Airblade. Sa singitan, sa mga pagsingit-singit, hindi ko pa kasi kabisado yung laki. Kailangan kakabisaduhin mo rin yung laki ng motor mo eh, para matansya mo kung kakasya ka sa isang space o hindi. Pero so far naman okay naman. Pero unlike dun sa Airblade talaga na sobrang confident pa sumingit. Kasi parang Honda Click lang din yung laki niya. Talagang hindi ka mahirapan, di ba? Pero sa pagiging comfortable sa isang pag-ride, wala akong masasabi sa PCX. Maski sa upuan niya, parang ano siya eh, parang na camelback. Parang yung medyo may sandal yung likod mo. So hindi ka lumalagpas. Hindi ka masyadong gumagalaw sa upuan mo. So isa rin yun. And then sa lakas ng hatak din, mas malakas ang hatak nito. So ngayon pinili ko mag-ride kasi malapit na rin ako umalis. Sasampan na naman ulit tayo ng barko para magtrabaho. And sulitin lang natin yung mga araw na nasa Pilipinas. Enjoy yung ride, traffic man o hindi. Pero actually ayoko ng traffic talaga. Ayoko mag-ride ng gantong araw eh. Kaso ito na yung pinaka the best na araw kasi magiging busy rin ako sa mga susunod na araw.
Lalo na i-ride ko siya next week sa malayo na around 240 kilometers sa ron sa sa Aurora. Pero mag-overnight naman ako ron. Ayan o. Maski sa steering din ito, sobrang ganda. Sobrang dali mo siyang ililiko. Pati sa pagko-corner ng motor, madali lang. Ang problema nga lang, may mga nababasa kasi ako, yung stock na gulong daw nito is signal light tayo sa kanan. Yung stock na gulong daw nito ay madulas. So, hindi ko muna pinapuwersa kasi mamaya dumulas nga tayo. Hindi pa sa akin tong motor na to, 'di ba? Hinaram ko lang sa tatay ko to. So sa Roxas may ginagawang kalsada rito, guys. So kung mag-iisip kayo dumaan ng Roxas, ito yung sitwasyon niya ngayon. Actually matraffic siya, hindi dahil maraming kotse. Matraffic siya dahil sa mga ginagawang daan. Ito. Kailan kaya maayos to? Sana pagbalik ko maayos na to. So yan na, pagpa full tank na ulit tayo. Ride na ulit. 34 minutes na lang. Hindi ko alam nasa na tayo. Pag bubiyahe kayo rito, mag-iingat kayo ron sa mga bus tsaka tricycle na yan. Ganyan, bigla na lang minsan lumiliko. Kaya malakas yung instinct mo rito. Hindi ka pwede mag-drive ng inaantok dito. Hindi bigla ka bumulagta na lang sa mga kasalubong. Ayan nakalagay na Kaibiang Tunnel, Pico del Loro, Ternate, Nasugbu, Batangas. Nakakanan tayo rito. Quezon naman. Bukid na. Susunod sa Baler naman tayo. Ay sorry, hindi Baler, sa Aurora. Di Pakulao. Mahaba-haba yun. Pero sobrang miss ko na yung Norte. Miss ko na yung Nueva Ecija. The best mag-ride talaga doon. Daming tao. Pag maraming tao, matagal yung service eh. The Deck. Ay, dito tayo. Coffee shop kaya tayo. Coffee shop muna tayo. The Deck. Para maka-CR din ako. Good afternoon po. Nagsiserve na po kayo? Sige po. Ako lang po. Teka lang. Hindi ko pala napatay yung motor. Apa, dyan na lang. Salamat. May kinilaw ba to? Kinilaw na to ni EJ. Sa 300, mahal. Ito na lang burger. Ano pinagkaiba nung The Deck Burger sa Burger Obsession? May bacon po yung Burger Obsession. Kahit yung The Deck Burger na lang. Tapos yung coffee nyo, Spanish latte, caramel latte. Ay, cold drinks na. Kasi magko-cold drinks. Cold drinks na latte na lang. Tapos yung sugar niya kaya ba mga 25% lang ganun. Pagbibigyan na lang po kami ng separate. Separate. Sige. Ilang ounce po? 6 latte, 16 lang? 16. Gano'n ba kalaki? May itsura ba kayo dito? Ganito po yung 16, sir. Ganito po kalaki. Okay na yan. Sige.
Ah, yun lang. Order niyo po is isang Lex Burger, tsaka po isang latte 16 ounce. Ah. Dito pa. Thank you, thank you. So yun yung kinainan ko, yung The Deck. Ah, grabe. Ang ganda ng service nila. As in, talagang nakaupo ka pa lang, tapos tatayo ka pa lang kasi may i-request ka. Naka-alert talaga sila. Ang bilis ng service. Tapos yung pagkain masarap din. And sulit naman. Yung in-order kong burger, kala ko burger lang, may kasama palang fries. So ginastos ko lahat, nasa 263. Kasi gumamit ako ng discount sa PWD. Nasa 316 na ata lahat. So nagbigay ako ng tip na 40 pesos kasi grabe service. Pagdating ko nga sa upuan ko, may cover pa ng sako yung inuupuan ko kasi daw mainit. Tapos talagang alalayan kanila kahit hanggang sa pag-alis. So sa service talaga ang ganda. Sarap kumain sa mga ganun kasi ako rin nagkatrabaho ko sa restaurant, ganyan. So ako nakakatanggap din ako ng tip, ganyan. Tsaka importante yung service sa isang restaurant o kaya sa kumakain. Napaka-importante nun. So ngayon tuloy ang ride at 11 kilometers na lang. Excited na ako. Kating-kating pa ako mag-ride eh. Sorry, overtake ako Alam kong double solid yellow lane. But matagal kasi sa tricycle at wala namang kasalubong. Be proud of yourself. Sabi nga, hindi ating nasa tapat ko. Monte Alto. Nabusog ako. Pero hanggang balikan na yan. Ayun na, ang ganda na ride. Yeehaw! Ay puta, may landslide nga. Ayan oh. Sinenyasan ko naman may ini mga unggoy. Ang dami. Oy. Pangalan mo? Oy, suplado. May pagkain kasi ron. Sabi ng lalaki kanina nakamotor, bawal daw pakainin yung unggoy. Nakakatakot lang mamaya manakit sila ng tao. Ayun o. Nag-aaway sila. Ayun, kumakain ng tinapay o. May sugat yung mukha niya. Nag-aaway sila. Babay na. Inubo ko sa tamis ng ininom kong kape. Ayun na, kaibigang. Picture muna tayo. Ari nga sa iyo eh. Nakakaya sa pangalan ko, nakadalawa ka na. Hindi nga, ito nga, padalawa ko. Ay, tol. Tatanungin ko muna. Vlogger ka? Hindi ho. Kamukha saan ka sir? Kamukha ano? Sampalok lang sir. Manila? Oo. Sampalok, Manila. Sir, ganito kasi kami dito. Nag-aalo kami offer picture. Picture na kita sa gitna. May motor, wala. Walang bayad. Nagbebenta lang kami ng pasalita. Ganyan kami tol. Pag na-picture ng motor mo sir, ay sulit naman sir, ang PCX. Yun. Magkano ba yan?
Tatlo 100 pa rin. Hindi naman kami nagtataas. Hindi rin kami nagbababa. Sample pa lang yan. Taas bigat. Sige, taas dalawang kamay tol. Sige, patay pa. Taas sa taas. Sige, taas. Okay na to kaya. Para maganda to. Mas maganda. Check muna lang. Sir, tip ko sa inyo. Sir! Walang bayad talaga rin, sir. Mamumura kami ng sisi. Ah, ganun. Thank you po ah. Kunwari, bibili. May isang piraso ba kayo niyan? Tatluhan kasi Tatluhan talaga? sa lubong. Hindi kasi ako nakain nun eh. Parang maiksi lang yung tunnel. Mukha lang mahaba sa iba. Pero pag andong ano, parang maiksi lang. Ang sarap mag-ride! Kita mo yung dagat dito. Bang! My gears are losing going to the left curve! Sad-sad! So time check is 3:20 PM na. May mga view deck dito. Gusto niyo lang mag-sightseeing. Bat Cave Beach Resort. So pag bababa ka, dito ka na bababa. Dito na ba? Ah, okay. Okay, gets. Tatry ko makipark lang, tapos silip lang tayo sa beach. Amoy tayo ng kabayo. Ayan. Tayo ng kalabaw, tayo ng kabayo. Ah, yan yung beach. Paano makakababa ron? Baka tama nga yung babaan sa kanina. Wow. Ayun na ata yung babaan kanina. Tignan natin. Diretsuhin ko muna. Kaso wala na ata rito. Ay hindi. Tignan natin. Tignan natin pag diniretso natin ha. Baka sa may iba pang pwedeng pagbabaan eh. Bukod dun sa kanina. Kasi yung sa kanina parang medyo dulo pa yun ng beach. So syempre maganda kung bababa ka. Sa gitna ka na kagad, diba?
Tingnan natin dito. Kaya pala may tayo ng kalabaw dun eh. Ito pala yung mga suspect. Eh, puta, nakaharang sa daan. Sir, pwede makiraan. May kiraan ha. Ingat kayo rito guys ha, yun, mga bumagsak na puno. Puntahan ko na yung kanina, yung Pagtungan Beach. Iba na daan ito eh, Mag-u-turn na ako guys. Kasi baka pa Batangas na nga to. Liko na tayo rito. Balik tayo sa kanina. Hindi ko na didiretso yun kasi iba na yung magiging daan nito eh. Baka pa Batangas na to, pa Laguna. So kanina may nagpipicture dun sa kaibiang pala. And then nagbabayaran mo lang siya ng 100 pesos para sa mga pasalubong na dala niya. And then kasi di ko talaga gusto yung mga pasalubong na binibenta niya. So, siguro kung espasol yun, kaya yema bibili ako, kaso hindi talaga eh. Tinry ko abutan siya ng 40 pesos para sa pagkuha niya ng picture. Dito yung mga picture eh, sa magaganda naman. So kahit pumunta ka mag-isa rito, may magpipicture sa'yo, yun nga lang, bibili ka ng pasalubong nila. Pero di niya na tinanggap kasi daw may camera. Baka mapagalitan daw sila pag tumanggap sila ng camera sa mga nagpipicture. Pero saan ang babaan dun sa dagat? Saan po yung babaan sa dagat? Pwede dumaan dito? Pwede po, kaya po maparking lang po sir. Saan yung parkingan dito? Dito po sir. Sa baba. Maparking lang, maparking. Pangalan ng beach ate? Pagtungan Beach? Ano pangalan ng beach na to? Pagtungan? Magkano parking dito? 20 lang po sir. Isilip lang naman ako eh. Kaya po bali sir, dito sa may Titignan ko lang yung dagat. Saan ba? Oh, titignan. Hindi naman magtatagal. Sisilip lang sa babalik. I-video ko lang din kasi. Ano pangalan ng beach? Pagtungan, no? Patungan Beach po sir. Bali ito po yung sir. Ano to? Yung pag gusto ko mag-stay. May mga cottage naman dyan na pag overnight. May room. Kainan, meron naman mga kainan. Meron ba rito yung parang mag-snorkeling ka? May mga ganon din. Magkano yung ganon? 3.5 po sir. Yung ganito. Magkano yung ganito? 3.5 po, 15 pack. 15 packs. Kunyari pag mag-isa ka lang, Ay, ganon. 10, 15 na sa atin. Ay, pag isa lang po. Oo, kunyari, ganon. May kasabay ka na lang sa ibang tao, ganon. Wala po, Bawal yun. 1.5 po. 1.5 pag mag-isa ka. Wala po. Pero isa lang po pupunta kayo. Yan. Okay. Yung sa mga pinag-i-stayan na magkano yung pinakamura? Pinakamura po. Mga ilang tao po. Siguro ako lang, 2, 3, ganyan. Kasi ako lang lagi mag-isa nag-ride eh, ganon. Pag overnight po kayo, 1.5. 1.5 overnight na yun. Okay. May electric pan lang, no? Meron po. Ganito yan pa siyang cottage siya, ganito. May kwarto po siya. Parang ganito. Meron. May kuryente naman yan, no? 6 to 10 lang po. Gabi lang po may ilaw namin. Tapos free solar pagpatay ng kuryente. Okay, 6 to 10, okay. Sige po. Silip po muna ako. Thank you. Magbabayad po ako, wait lang. Karita? Ito yung daan papunta doon sa beach. Dito silip kayo. Ito yung papunta sa beach. Ay, sa Baguio kaya ganyan. Ayun yung mga kakapunta doon. Saan po yung cottage? Ayun sa kabila. Pwede ba tumawid dyan sa kabila? Malapit sa dagat. Saan kaya pwede? Oo. Diyan sa baba o pwede Saan po dadaan? Dito na lang. Huwag niyo pumunta doon ha. Hindi na po. Pasitahin kayo ng guardia. Hindi ho. Dito lang sa baba kayo. Picture lang kayo. Dyan lang. So pag kunya ate gusto ko magstay dun sa cottage, saan ako dadaan? Pero kailangan may contact ako dito. Punta ka. Magpapaalam ako sa inyo na mag-stay ako doon. Ano pa? Ito contact number. Sige.
Ganda sa camera naman eh. 0963-608-003. Okay po. Text lang kayo. Pag weekends, maraming tao, no, ate? Marami. Pero malinaw naman yung dagat niya. Malinaw naman. Ngayon lang po yan maalam. Kapag ano, hindi walang bagyo, hindi siya maalon. Pero nagpapaligo naman po sila kahit maalon. Maraming naliligo. Nakalabas ako sa Sige, salamat po. Yun lang po. Gusto ko lang po masilip para pagbabalik po ako sa susunod, may alert na ako. wakas tamang alon. Hindi, kumain mo na. Ano? So yun guys, yun nga. Ayun yung mga details. Pag pupunta kayo sa Pagtungan Beach, kailangan may contact kayo. Hindi kayo basta-basta makakapasok. Ayun, nasa video naman yung contact number nila. And then, ayun nga, yung mga prices pag magpupunta kayo ron. Actually, more on tinanong ko lang kasi pagpupunta, pag mag-isa ako, ganun. Like, yung gagawin ko sa next week vlog ko, pupunta ako ng Suns and Star? Ayun, something ganun. Ayun. So yun yung ano, may budget dapat kayo at least mga 2,000 siguro, 2,500 kung mag-isa lang kayo. Kasi overnight stay nyo pala nasa 1,000 na eh, di ba? May kuryente naman daw 6 to 10 PM. Hindi ko na natanong kung ano yung mga, kung may pwede mag-bonfire, mga ganyan. Pero pwede naman siguro yan. So mas maganda pag pupunta kayo rito, syempre yung marami kayo. Diba? So ito, dito ko natatapusin yung video. Kasi babalik na ako ng Manila. Dadaan lang ulit ako ng Kaibiyang Tunnel kasi doon talaga yung exit ko eh. Pag may signal na ako, mag-Google Maps na ako. Ayun pala guys, walang signal doon sa lugar na yan ha. So maybe pag pumunta kayo sa beach, wala kayong makuha ng signal. Ewan ko lang kung may mga free wifi doon sa pag-i-stayan nyo ron. Pero for the signal, wala talaga. Tinignan ko na kanina eh. So paalam, Pagtungan Beach. At hinahabol tayo ng kotse sa likod na kaya medyo bibilisan ko. Thank you for watching guys. Sana ito nakatulong tong video na to. I just wanna enjoy Pinauna ko na siya. Kasi kanina pa siya nagmamadali eh. Ayun, parang hinahabol ako, may aksidente pa ako eh. So ayun guys, thank you for watching. This is your Hangman PH. And sana makatulong sa inyo yung mga video. At if ever gusto nyo mag-travel dito, just check the video also para may idea kayo. Yun lang. Bye bye guys. Thank you again. Bye.